10 pang mamahaling sasakyan na konektado umano kay dating Congressman Saldico ang patuloy na hinahanap ng PNP Highway Patrol Group. Tungkol naman sa pagkumpiska sa iba pang luxury vehicles noong January 8, ginit ng HPG at Bureau of Customs na may legal na basehan ito. May unang balita si Rafi Tima. Nananatili sa ICI headquarters sa Taguig ang 12 sasakyang konektado umano kay dating Congressman Zaldico na kinumpiska sa isang condominium building sa Taguig nitong Huwebes. Binalikan ng mga ito ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group tumanggi magbigay ng pahayag ang mga tauhan ng HPG. Pero in-inspection lang daw nila ang mga engine number ng ilang sasakyan. Sa gitna ng bantang kakasuhan ng abogado ni Ko, ang mga kumuha ng mga sasakyan, nanindigan ng PNP Highway Patrol Group at Bureau of Customs na sapat ang legal na basehan nagpangkupiska sa mga ito. Anong ikakaso nila sa amin? Na kinuha namin yung sasakyan nila, na naka-uniforme kami, nagpaalam kami sa kanila, they granted it, we give them receipts, at sinabi namin, dalhin namin dito sa ICI compound. Is that carnapping? Karapatan naman nilang magsampa ng kaso kung tingin nilang may paglabag. Pero sa aming palagay, ang posisyon ng Bureau of Customs ay tumupad lang kami sa utos ng korte at lahat ng aming kilos ay naaayon sa batas. Ayon sa BOC, matapos makatanggap ng impormasyon mula sa ICI tungkol sa mga sasakyan ni Ko, chinek daw nila ang kanilang system at lumabas na walang import permit ang mga ito. Hindi naman ganun ka-substantial yung number ng entries for Rolls-Royces in the Philippines. So the fact that it is not there, it creates a strong presumption that it is unlawfully imported. Titingnan natin dito, baka naman ibang entry ang ginamit, tapos it might fall under misdeclaration or misclassification. So it's still early in our investigation. We will observe due process. Ayon sa HPG, hinahanap ang 10 pang sasakyang konektado umano kay Ko. Surrender nyo na yan. Baka abutan pa sa inyo. Hindi rin naman ninyo magagamit yan dahil huliin din naman kayo sa kalsada. At hindi rin naman ninyo maibebenta yan. Pag inabutan pa sa inyo, kayo pa ang mananagot. Wala pang bagong pahayag ang kampo ni Ko. Pero dati nang sinabi ng kanyang abogado na maling kumpiskahin ang mga sasakyan na hindi naman nakapangalan sa kanyang kliyente. Sa Martes, January 20, haharap si DPWH Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan 6th Division para tumistigo sa pagdinig sa kasong malversation laban kay Ko at iba pang akusado kaugnay sa halos 290 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dahil ako ang complainant sa marami sa mga kasong to, makikita nyo akong magtitistigo sa maraming mga kaso sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. May nilabas ng arrest warrant para kay Ko pero hanggang ngayon patuloy pa siyang pinaghahanap. Kapwa-akusado ni Ko sa kaso ang mga tiga DPWH Mimaropa at mga opisyal ng SunWest Corporation. Dati nang itinanggi ni Ko ang alegasyon ng katiwalian. Sa hearing, tatalakayin ang hiling ng depensa para makapagpiyansa. Pero sabi ni Dizon, kung ano man ang sabihin niya sa bail hearing ay magiging bahagi na ng ebidensya ng prosekusyon sa paglilitis ng kaso. Sinimulan na ring palitan ng ilang opisyal sa iba't ibang DPWH regional at district offices. Pero para raw hindi na basta-bastang mabubulsa ang pondo para sa infrastruktura, magpapatupad ng bagong sistema sa budgeting. Kung dati may mga lump sum na alokasyon para sa mga congressman o senador kahit na wala pa namang proyekto, ngayon ang tanging popondohan ay kung ano ang kailangan ng komunidad o mga proyektong naaprubahan ng Regional Development Council. Allocables, wala na yan. Yung sistema ng mga allocable na whatever, na hanggang ngayon, hirap pa rin akong intindihan. Wala na yan. We will do away with all of that. Ang bagong formula will have based on the needs, primarily on the needs of the areas, of the district, of the province, of the municipality, of the region. Ano ba ang priority talaga dyan? Ano ba ang kailangan? Lahat ng project, kailangan may plano. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.